Si Gohan, sa kabila ng mga paalala ng kanyang ama, ay muling lulusob sa anghel. Ang mga suntok ni Gohan ay napakabilis kaya't nahihirapan makaiwas ang Ultra Instinct Whis. Kailangan ko lamang ng kaunting panahon at darating na ang aking ama. Sinimulan ni Whis na lagyan ng kapangyarihan ng anghel ang kanyang baston, upang ito'y maging mas mabigat at mas malakas. Ang anghel ay gagalaw ng napakabilis para patamaan ang mga braso ng Saiyan gamit ang kanyang baston, subalit matigas na haharapin ni Gohan ang pag-ataking ito na parang walang nangyari, nang biglang lumitaw ang malaking pakpak ng anghel mula sa katawan ni Whis. Mula sa mga pakpak na ito ay lumabas ang higit sa 1,000 matalas na balahibo na napakaputi. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa isip, nilikha ni Whis ang isang ipu-ipo gamit ang mga balahibo ng kanyang mga pakpak. Ano ba ang bagay na yan? Nakadarama ako ng napakalakas na kapangyarihan mula sa ipu-ipo na ginawa niya. Mas mainam na layuan ko ito, umatras si Gohan upang hindi siya matamaan ng ipu-ipo, ngunit huli na ang lahat, nakulong na si Gohan sa loob ng ipu-ipo. Higit sa 1,000 pakpak na may matalas na talim ang nagdulot ng mga sugat sa kanyang katawan. Hahaha, ano ang problema? Hindi ka ba makagalaw dahil sa aking kakayahan? Mayroon din akong ilang mga teknik para pigilan ang mga taong katulad mo. Baliw na mortal, magbabayad ka para sa pagpatay kay Lord Bills, dahil hindi mo dapat kami ginulo. Gusto ni Goku na lumaban para tulungan ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni Gohan. Makinig ka sa akin, Angel. Hindi ako mapipigilan ng simpleng ipu-ipo na ito. Ang ipu-ipo ay nagsimula ng lumiit, at nagsimula na si Gohan na magpalakas pa ng kapangyarihan, at sinarado ang kanyang mga mata, para maramdaman ang kalaban, habang nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Ang purple na enerhiya na mayroon siya ay bumalot sa kanyang katawan. At hindi na siya, naaapektuhan ng mga balahibo sa mga pakpak ni Whis, aalis si Gohan mula sa ipu-ipo ni Whis na parang walang nangyari, at ang kanyang mga sugat ay misteryosong gumaling. Ang mga bagay na ito ay parang laro lang ng mga bata para kay Gohan, agad na susugod si Gohan kay Whis, upang bigyan siya ng isang malakas na suntok sa ulo. Magpapawala ito ng malay kay Whis ng pansamantala, at ang kanyang ipu-ipo ay mawawala. Ang anghel ay babagsak sa sahig. Hahawakan ni Gohan ang leeg ni Whis, yan na ba ang lahat ng kaya mo? Bakit hindi ka lumalaban ng seryoso sa akin? Katulad ka rin ng iyong Diyos, sobrang hina. Papatayin na kita. Nagawa ni Gohan na unti-unting burahin ang katawan ni Whis, ngunit bigla ang may maririnig na napakalakas na boses mula sa hindi kilalang tao. Ang boses na iyon ay nagdulot ng pagka-paralyzed nila Gohan, sa loob ng ilang segundo. Ano ba ang ginagawa mo sa anak ko, sira ulo ka? Mas mabuting huminto ka na ngayon, o mararanasan mo ang aking galit. Sa sandaling iyon, hindi makilala ni Gohan ang nakakatakot na boses na kanyang naririnig. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Kung ayaw mong masaktan ang anak mo, lumabas ka kung nasaan ka man at harapin mo ako. Sa mundong ito, tanging ang malalakas lang ang may karapatang mamuno. Sa kabila ng babala ng nakakatakot na boses, sinimulan ni Gohan ang paghahanda ng kanyang lakas at ng energy ball sa kanyang kamay. Ngunit ang hindi kilalang nilalang ay naglabas din ng energy ball upang pigilan ang atake ni Gohan. Sinabihan na kita na huminto. Ang langit sa planeta ni Bills ay nahati sa dalawa. Lumitaw si Daishinkan na sobrang galit at gigil na gigil. Ama, dumating ka rin. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit tingnan mo kung paano niya ako tinalo. Bukod pa rito, pinatay niya si Lord Bills. Huwag kang maawa sa kanya, ama. Nakikita ko, ikaw nga ang responsable sa pagkamatay ng aking anak na babae. Walang iba kundi ang anak ng Saiyan na si Goku. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang lakas na yan, ngunit hindi ka karapat-dapat na lumaban sakin. Magpapatuloy si Daishinkan sa pagsasalita, ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita, mapapansin niya ang isang napakakakaibang bagay. Teka lang sandali, paano mo nakamit ang alamat na kapangyarihan, ang Purple Power? Hindi ako pwedeng magkamali, kitang-kita sa mga pulang mata mo, nakamit mo talaga ang alamat na kapangyarihan, ng Purple Power. Akala ko ay naglaho na ang kapangyarihang yan libu-libong taon na ang nakalipas. Hahaha, ngayon ay mayroon na akong mas maraming dahilan upang tapusin ang iyong buhay, at sa pamamagitan ng pag-absorb sa iyong vital na enerhiya, maaari kong mapanatili ang Purple Power sa akin. Sa multiverse na ito,
Tanging ako at ang dakilang Zeno sama lamang ang maaaring kumuha ng kapangyarihan na hindi sa amin. Ikaw ay isang langgam lamang para sa amin, na pumatay ng anghel, at dahil dito, kailangan mo ng matinding parusa, at hahatulan kita ng parusang kamatayan, pumunta ka pala dito upang nakawin ang aking kapangyarihan at patayin ako. Hindi ko yan papayagan. Ako'y pumapatay lamang dahil sa paghihiganti para sa pagkamatay ng aking asawa, ngunit kung haharang ka sa aking daan, idadamay na kita sa kanila. Pero bago ang lahat, I just want to let you know guys na this video is sponsored by X-World. Ang X-World ay isang app na may play-to-earn mechanism, na pwede kang kumita ng totoong pera sa pamamagitan lamang ng paglalaro. Sa pamamagitan ng pag-earn ng build tokens, pwede mo itong e-convert sa USDT at makuha sa bank or GCash, at nandito rin ang ibang laro na sikat, tulad na lang ng Mobile Legends at ng Free Fire. Pero mas gusto ko na laruin nyo ang mga high-yield build production games, tulad na lang ng Sprint Run at ng Scape Master. By leveling up your pets, mabuboost nyo pa ang pag-earn ng inyong build tokens, at dahil doon mas tataas pa ang inyong income, at kung hindi pa kayo satisfied pwede pa kayong bumili ng X-Sprite, na mas magpapalakas pa ng inyong earnings, at meron din silang mga NFT, na pwede nyong mapapalitan ng totoong pera. Basta wag nyo lang kalimutang gamitin ang aking invitation code na 6YDEFA para sa additional at bonus na build tokens, at may ibinigay din sa atin ang X-World na 2 gift codes, na naglalaman ng 20k build tokens, na ibibigay sa first 500 na mag-download, at makakakuha sila ng 40k build tokens, at hindi lang yun, pipili pa ang X-World ng 15th lucky winners ng $1, at para makasali dito, at maging isa sa mga lucky winners, ay mag-comment ka lamang ng hashtag Xworld, space ang iyong pangalan, at ang iyong invitation code, kaya ano pang hinihintay mo, download mo na ang Xworld at mag-earn ng pera, balik na tayo sa kwento. Tumigil ka na sa pagsasalita at sumugod ka na, nagsimula nang lumakas ang kapangyarihan ni Daishinkan, at ang pressure na nararamdaman sa lugar ay napakalakas, dahil doon, mahihirapang huminga si Goku, na nasa base form. Ito pala ang kapangyarihan ng pinakamalakas na anghel sa lahat. Talagang nakakatakot. Sa tingin ko, ngayon ay hindi na kayang labanan ni Gohan ito. Kailangan kong tulungan siya. Si Gohan, tulad ng kanyang ama, ay sobrang nagulat. May sobrang nakakatakot siyang kapangyarihan. Hindi ito maaaring ikumpara sa kapangyarihan ng kanyang mga anak na anghel. Hindi ito magiging madali. Naglagay ng purple energy si Gohan sa kanyang kanang kamay. Purple. Azura Fist, ang suntok ay ipapatama ni Gohan sa anghel, ngunit ito ay napigilan lang ng isang kamay nito. Authority from Angel, lumuhad ka sa aking harapan. Ginamit ni Daishinkan ang isa sa kanyang mga kakayahan. Ito ang Angel of Ford, kung saan, anuman ang sabihin ko, sa ilalim ng kapangyarihan, ng kakayahang ito, ay kailangan gawin ng kalaban. Lumuhad ka sa akin mortal, kusang gumagalaw ang mga binti ni Gohan. Ano ito? Ano ang nangyayari sa katawan ko? Hindi ko kayang kontrolin ito. Magsisimula ng palm attack ang pawis sa kanyang mukha, kahit na hindi niya gustong lumuhad, ang kanyang katawan ay kusa ng kumikilos. Hahaha, mas mabuti munang lumuhad ka sa harap ko, dahil gusto kong malaman mo kung saan ka nararapat, tignan mo ako mula sa ibaba. Hindi ako magpapaalipin sa sinuman, lalo na sa katulad mo, si Daishinkan, ay narinig ang mga salita ni Gohan. Agad siyang lumapit at pinagsisipa ang mukha ni Gohan, nang paulit-ulit, bumagsak ang dugo mula sa bibig ni Gohan, ngunit mabilis itong naghilom. Nakikita ko na ang iyong purple na kapangyarihan, ay tumutulong sa iyo para mabilis na gumaling. Ngayong nakaluhod ka na sa ilalim ng kapangyarihan ko bilang anghel, kukunin ko ang lahat ng kapangyarihan mo na meron ka. Dahil hindi karapat-dapat ang isang katulad mo, na mahina na magkaroon ng ganyan na kapangyarihan, nang ilagay na ni Daishinkan ang kanyang mga kamay sa ulo ni Gohan, biglang sumigaw si Goku, bitiwan mo ang anak ko. Hindi lamang siya ang kayang gumamit ng kapangyarihang yan. Naglakas loob si Goku na palakasin ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Daishinkan, at pinakita niya ang kanyang pinakamalakas na pagbabago. Ang Super Saiyan Purple God. Hindi maaaring mangyari ito. Dalawang mortal ang nakakamit ng ganoong napakalaking kapangyarihan. Agad natatayo si Goku sa harap ni Daishinkan.
Mahigpit na hahawakan ang kamay nito para bitiwan ang ulo ng kanyang anak, at tatapikan ni Goku ito sa dibdib upang umurong. Si Gohan ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ni Daishinkan, at patuloy na hindi makagalaw. Anak, bumangon ka. Papayag ka bang kontrolin ng kapangyarihan ng isang walang kwentang anghel? Tandaan mo kung bakit ka nandito. Dahil doon, kahit hindi makabangon si Gohan, pinilit niyang tumayo. Hindi na gumagana ang aking kapangyarihan bilang isang anghel laban sa kanya. Hindi iyon ang dahilan. Pinipilit lang niyang tumayo, pero hindi na mahalaga yun ngayon. Kahit sila ay nagtataglay ng purple power, hindi nila ako matatalo. Mas malakas ako kaysa sa kanila. Anak, tapusin na natin ang anghel na ito, nang tayong dalawa. Bagaman ayaw ni Gohan na tumulong ang kanyang ama, napilitan siyang tanggapin ito dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ang dalawang Saiyan ay sabay na sumugod kay Daishinkan. Nagsimula ang laban ng tatlong nilalang na may malaking kapangyarihan, dahil doon sumabog ang ibang mga planeta kasama ang mga bituin. Si Vermouth, na papunta na sa Universe 7, ay naramdaman ang lakas ng labanan. Sobrang natakot siya, pati na ang kanyang anghel. Ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Sobra na akong kinakabahan. Ano ba talaga ito? Sa malayo, nakakita si Margarita ng mga maliit na anino na bumibilis. Bagamat hindi niya masyadong makita kung sino ang tatlong mga individual na iyon, napagtanto ng kanyang anghel, na kahit na mahirap makita dahil sa bilis ng labanan, na ang dalawang tao na nilalabanan ng kanyang ama, ay ang mga Saiyan na pinatay ng kanyang Diyos. Lord Vermouth, ang mga salarin sa pagkamatay ng aking kapatid ay ang mga Saiyan na iyong pinatay. Ano ang sinasabi mo? Ako mismo ang nakakita kung paano ang lugar na iyon ay naglaho at naging abo, kasama ng kaluluwa at katawan nila. Hindi maaaring mabuhay muli ang isang taong mortal, pagkatapos siyang patayin ng isang Diyos. Lord Vermouth, maniwala ka sa akin, hindi ko kayang magsinungaling sa iyo. Pareho silang nakikipaglaban sa aking ama, ngayon. Pero paano nangyari iyon? 3 taon pa lamang ang nakakalipas mula nang patayin ko sila. Paano nila nakuha ang ganitong kapangyarihan? Hindi makapaniwala si Vermouth na ang Saiyan na kanyang pinatay ilang taon na ang nakalipas ay buhay pa. Marami akong iniisip na ibang tao na malakas, pero hindi ko inakala na sila pala iyon. Kapag hindi kayang talunin ng iyong ama ang dalawang yun, ang ating mga buhay ay mapapahamak. Pero hindi na mahalaga kung ang ama mo ang manalo. Hindi ko ibibigay ang aking buhay sa kanila ng ganon kadali. Sa kabilang banda, sina Goku at Gohan, ay parehong lumaban kay Daishinkan, na kayanan nilang iwasan ang ilan sa mga atake ni Daishinkan, kaya mapapasabi ito ng, hindi na masama, pero kulang pa. Hindi nyo ako matatalo. Hinawakan ni Daishinkan ang katawan ng dalawa at binalibag sila sa lupa, ngunit mabilis na bumangon si Goku upang lumaban mag-isa kay Daishinkan. Huwag mong isipin na dahil nawalan ng maraming lakas ang aking anak sa kanyang laban kanina, kayo ay magtatagumpay na laban sa amin. Ginamit ni Goku ang teknik na ginamit ni Krillin upang pansamantalang mawalan ng paningin si Daishinkan. Sino ka para gawin mo ito sa aking mga mata? Hindi ko inakala na magiging kapaki-pakinabang ang teknik na ito ni Krillin sa sandaling ito. Sinamantala ito ni Goku habang nawalan ng paningin si Daishinkan, kaya pumunta siya kung saan naruroon ang kanyang anak. Gohan, alam kong nanghihina ka na. Pero kung gusto nating matalo siya, kailangan nating umatake ng sabay. Ano ang ibig mong sabihin, Ama? Naalala mo pa ba noong lumaban tayo kay Cell? At bagaman hindi ako buhay noon, nakatulong ako sa iyo. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Narito ako, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Kung gayon, gawin na natin. Muling tumayo si Gohan upang mag-concentrate ng kapangyarihan sa kanyang mga palad. Ganon din ang ginawa ni Goku, kaya nabuo ang Super Kamihami Wave, na kulay purple. Ang dalawa ay naglunsad ng kanilang malakas na atake laban sa anghel. Halos hindi makagalaw si Daishinkan, dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang dalawang kamay, upang subukang pigilan ang malakas na atake ni Goku at Gohan. Paano kayo nakabuo ng ganito kalakas na kapangyarihan? Halika na anak, at magdagdag pa tayo ng lakas. Ang Kamihami Wave ay nagiging mas malakas. Sa gayon, nakaya nitong itulak pabalik ang katawan ni Daishinkan, at lumabas ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Akala ba nila,
kaya na nila akong talunin sa kanilang pinagsamang atake, mga tanga, hindi ko pa inilalabas ang aking tunay na kapangyarihan. Huwag niyong maliitin ang kapangyarihan ng pinakamalakas na anghel, dahil kayo ay mga mortal lamang. Akala niyo ba, ay kaya niyo nang abutin kami sa ganyan kahina lamang? Ito na ang aking ultimate attack, Vibration Independence. Ang kapangyarihan ni Daishinkan ay tumaas ng 60%, at ang katawan ni Daishinkan ay napuno ng isang puting orb. Agad nakita ni Goku at Gohan ang pagtaas ng kapangyarihan ni Daishinkan. Medyo natakot sila, ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang atake. Ngunit kahit panilagyan nila ito ng mas maraming lakas, hindi pa rin nila napagalaw si Daishinkan kahit kaunti. Yan na ba ang pinagsama niyong lakas, nang biglang sinalunan ni Daishinkan ang kanilang pinagsamang atake? Nagawa ba nating patayin siya? Bumalik na si Gohan sa kanyang base state, at naubos na ang kanyang purple na kapangyarihan. Napakasaya nila dahil akala nila'y nanalo na sila. Subalit hindi pa nagdaan ang 1 minuto, nang biglang mag-echo ang isang tawa sa buong lugar. Hahaha, ang inyong pinagsamang atake ay hindi man lang ako nagawang masugatan. Paanong buhay pa rin siya? Grabe ang lakas na nararamdaman ko, na nanggagaling sa kanya.